Ang ebidensya naman nandiyan na sa inyo eh. May ituturing nga po mga kaibigan na case closed na po ang issue tungkol sa flood control projects. Nabuking na at alam na po ang kasagutan kung sino talaga ang tao sa likod po ng napakalaking pandarambong na ito sa ating kaban ng bayan. Obviously mga kaibigan, ang pagre-resign po ni Mayor Magalong bilang Special Advisor of the Independent Commission for Infrastructure ay hindi po dahil sa mayroong conflict of interest. Ito po ay dahil sa kanyang natuklasan na katotohanan. At gaya nga po ng kanyang pahayag, naiintindihan niya si Claire Castro sa kanyang tungkulin. Katungkulan ng pagiging isang undersecretary ng Philippine Communications Office and at the same time the press secretary na ipagtanggol ang administrasyon, particularly ang Pangulo sa anumang mga pambabatikos na ibinabato dito. Ito ay dahil trabaho niya. Pero magkaiba po sila ni Claire Castro sapagkat si Mayor Magalong ay mayroong paninindigan. Kaya siya bumaba at nag-resign bilang special advisor. Alam na po niya, natuklasan na po niya sa maliit na panahon. No, sandaling panahon lamang ay alam na niya kaagad kung sino talaga ang punot dulo ng malaking nakawan na ito sa gobyerno. Kaya siya nag-resign. Ayan, alam niyo ba kung sino ito? Alam niyo ba kung sino yung tinutukoy niya dito? Panoorin natin yung kanyang naging pahayag ng buo at kayo na lamang ang bahalang sumuri. Okay? Bago dyan mga kaibigan, hindi hahantong sa ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon kung hindi dahil sa mahusay na pag-iimbestiga at kung hindi sa paninindigan ni Senator Rodante Marcoleta, hindi lalapit sa Senado, hindi magkakaroon ng lakas ng loob ang isang retired Marine officer. Ayan, si Sergeant Orly Gutesa. Lumabas po at nagbigay ng pahayag si Orly Gutesa sa harapan po ng mga senador, particularly sa mga bumubuo po at nandoon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Okay mga kaibigan, dahil kay Orly Gutesa, nalaman natin ang mga tao sa likod ng anomalyang ito. Si Orly Gutesa po ang isa sa mga naging bagman, tagapaghatid, tagapagdala ng milyong-milyong pera, mga limpak-limpak na salapi. Kaya mga kaibigan, protektahan natin. Alam naman natin ang mga marine officers, hindi po basta-basta ang training ng mga yan. Kumbaga, kung pagsisilbi lamang din po sa bayan ang pag-uusapan, kung pagiging loyal po sa tungkulin, sa bayan, at sa mga Pilipino ang pag-uusapan, yang pong mga marin na yan ay mayroong matatag, mayroong paninindigan na itama ang dapat itama. Kung mali, mali. Kahit sino pa ang Pangulo, hindi po nila tinitignan yan. Kaya naman mga kaibigan, protektado po. At talagang advance po mag-isip, no, ang mga marine. Bakit? Kung inyong matatandaan doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na pagdesisyonan na sa susunod na araw, pagkatapos niya magpahayag sa Senate Blue Ribbon hearing, ay pupunta siya sa Department of Justice upang formal na makapagsampa ng kaso at the same time ay makahingi po ng protection mula sa gobyerno. Pero hindi po nagpaunlak. Hindi po dumating doon sa DOJ si Marine Orly, si Sergeant Orly Gutesa. Hindi po siya dumating. Bakit? Alam na niya kasi yung kalakaran. Alam na niya yung mangyayari sa kanya. Advance na sila yan mag-isip. Alam na nila. Kaya hindi na po siya pumunta doon. Siya po ay diretsyong sinuportahan ng mga kaalyado po niya. Ibig sabihin yung mga kabaro po niya, mga marine ang talaga namang nagbabantay sa kanya. Pagkatapos nito,
no, pagkatapos na magsalaysay ni retired Sergeant Orly Gutesa, no, pagkatapos ng kanyang expose sa Senado, kasama po si Saldico at Martin Romualdez sa kanyang mga expose. Ayan, katakataka, di ba? Nag-resign, bumaba sa pwesto bilang special advisor si Mayor Benji Magalong. Tapos meron pa siyang video na meron siya talagang, kumbaga, galit na siya sa administrasyon. Meron siyang video. Panoorin po ninyo yung video na yan. Pero ipapanood ko rin po sa inyo tong isang video na ito ni Mayor Magalong. Okay? So, yung isa pang testigo, mga kaibigan, na humarap sa Senado, si ano yata yun, Bernardo, no? Si Bernardo, binanggit naman niya yung involvement ng isang executive secretary, yung little president, no? Ang executive secretary po kasi, ang tawag dyan sa kanila ay little president, kasi sila po yung tagahalili sa Pangulo. Okay, kung mapapansin ninyo, kung merong mga appointee, kung merong mga pipirmahan, kung merong kung ano-ano, no, pwede pong pumirma ang executive secretary. Kagaya nga po noong ipinag-utos ng Pangulo na mag-resign lahat ng kanyang mga cabinet officials and secretaries, etc., etc. Sino po yung nakapirma doon? Diba si Executive Secretary Lucas Bersamin. So, ang Executive Secretary po ang tinatawag nating Little President. At nadawit na po siya, na sinasabi po ni Bernardo na isa po siya sa mga nakakuha ng kickback sa flood control scam na ito. Ayan, papaakyat na po ng papaakyat at malapit nang matukoy kung sino talaga ang nasa likod ng maanomalyang flood control projects na ito. Kaya mga kaibigan, malapit na rin po, no, lalabas na yung isa pang tao kung sino po ito, ay nako po mga kaibigan, eto na talaga ang sukdulan, kaya protektahan talaga natin talaga ito. Oo, kaya pinoprotektahan na po ng kapwa marin po niya itong si Gutesa, kasi meron po siyang nabanggit doon sa kanyang pagdalo, di ba? Kung inyong napakinggan at napanood mabuti, meron pang isang bagman na talaga namang naghahatid daw ng pera. Yun daw yung tumatawag para magbilang ng pera, yan, para magbigay po ng hudyat na mayroong paparating na pera, ganyan. So, sino po ito? Si John Paul Estrada. Ayan, hintayin natin ang paglabas ni John Paul Estrada anytime this week. Oo. So, ang mangyayari nito, statement po ni Orly Gutesa plus statement ni John Paul Estrada plus yung mga natuklasan ni Mayor Magalong while he was still a member of the Independent Commission for Infrastructure. O diba mga kaibigan, solid itong mga datos na ito. Hindi ito pwedeng kasi nasa mga militar to mga nasa military ito, nasa men in uniform kung tawagin. Ito po ay mga men in uniform kung tawagin. So mayroon itong paninindigan sa bayan. Okay, so over the past years, no, kung titignan po ninyo yung mga naging dahilan ng pag-aaklas ng mga tao, yung bumaba yung mga presidente sa kanilang mga posisyon bilang pangulo. Bakit nga ba napababa? No, bakit nga ba napababa si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr.? Bakit nga ba napababa si Joseph Estrada? Bakit nga ba napababa? Sino pa yung mga na-impeach na Pangulo? O, yung kahit hindi na-impeach, bakit nga ba sila napababa? Dahil nag-aklas po at hindi po ipinagtanggol ng mga men in uniform ang Pangulo. Bagkus ang tinignan po nila ay yung kalagayan ng bansa, kalagayan ng mga Pilipino. Kaya kung magpapatuloy po ang ganitong pagnanakaw, ganitong paglilinlang na panluloko na po sa mga Pilipino, ay hindi na po sila papayag. Kaya asahan natin ang mas mainit, no?
unti-unti lamang yan, nakikiramdam lamang itong mga men in uniform na ito. At the end of the day ay kusa po silang gagalaw, kikilos para labanan ang mga korupsyon na ito. Kaya ito ang sigaw natin bago pa dumating doon sa kahiyahiyang sitwasyon, no, Mr. President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Bago pa lumabas ang katotohanan, akalain mo na kay Executive Secretary na ang kumbaga ang topic na nakakatanggap ng mga porsyento na yan, no, mga kickback na yan. Sino ba susunod sa kanya? Kayo na dyan sa Malacanang. Hintayin mo pa bang matuklasan ng maraming Pilipino, mapahiya kayo sa publiko? Di mag-resign ka na lamang, Mr. President. So, mga kaibigan, kung ang sigaw po ninyo ay talagang mapaalis na o bumaba na sa pwesto si Marcos Jr., ayan, magbigay po kayo ng inyong opinion dito. Samantala, panoorin natin ang naging pahayag ni Mayor Benji Magalong. Well, alam mo naman na dapat natin intindihan din si Yusek Claire Castro dahil siyempre kailangan niya depensahan din yung administrasyon. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na alam mo, ang ebidensya naman nandyan na sa inyo eh. Ano? Nandyan din sa social media ang ebidensya. Unang-una, yung AKAP na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng AKAP na walang guidelines. Pero ito yung na-distribute. Ano? At ang sinong nakinabang dito, mga congressman, na pinalabas pa nila, nakakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Ano ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto naming i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Pero sila, ayaw nila. At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December, grabe yun, ang bigayan nun, na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil doon sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napaka-decente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Sabi niya, there will be no AKAP for 2025 budget for the SWD. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman niya ni-request yan sa NEP. It's the President's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng AKAP. Para kanino yung AKAP? Ngayon, tingnan mo, kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na na-approvean na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Makikita mo pa doon Good day, Kong, nakalagay pa doon So, ibig sabihin, sila na naman. Unang-unang, trabaho nyo gumawa ng batas. Hindi mamigay ng ayuda. Hindi yung lagi na lang puro pagkakapirahan nandiyan kayo lagi. Nakasawsaw kayo yan basta pagkakapirahan. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth, o wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati, DSWD, tinanggalan nila ng 4-piece, mga 50 billion sa 4-piece nila. Tapos, nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng AKAP, pero dinagdagan din nila yung kanilang DPWH budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam niyo, yung mga project na yan, nakasawsaw na naman sila dyan. Basta DPWH, 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila dyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor, kalimitan, sila pa yung mga supplier. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor. Aabot pa huli yan na additional siguro 15 to 20%. As supplier, sabihin natin, another 15%. Kanila na lang ho lahat. Ganyan ho katakaw
ang ang ating mga mambabatas ho ngayon. Unang-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Diyan ho, malalaman nyo. Yan po yung mga ebidensya.